Alright guys, so ngayon, gusto ko lang i-shout out ang ating mga friendship na si Mr. Wildo Palamara at si Marty Sosing at si Rogelio Ortega. Okay? So sila yung mga ating masusugid or loyal na subscribers sa YouTube. Shout out sa inyo mga friendship, kababayan. At ating mga kababayan sa mga sulok ng mundo, magandang araw sa inyo lahat. This is Raketero para naman sa bagong tutorial. Ito ay requested ng ating mga friendship na si Wildo Palamara at si Marty Sosing. So ngayon, gusto nila malaman kung paano mag-print at mag-send ng email ng nagawang table or data. Salamat po. Yan. So, sige sir, tuturo ko po ngayon kung paano nga mag-print at mag-send ng email. Tapos kay Miss Marty naman, paano mag-add ng line. Okay? Unahin muna natin yung paano mag-add ng line. Alright, so, ayan. How to add and insert line in on Excel. Okay? So, sa nakikita nyo po, meron tayong sample ng table. So, ito po. Itong table na to, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na rows. At meron siyang 1, 2, 3, 4 na column. Okay? So, ito ay column. Pag ganon, ito naman ay rows. So, C to F, and then 1 to 7. Okay? So, ngayon, gusto mo mag-add dito. So, kung gusto mo mag-add dito sa baba, pwede mo siyang i-highlight ulit. Pag ganon. Tapos, add. All borders. Hanapin nyo lang po ang home. Punta kayo sa font at all borders. Ito. Nakita nyo naman, all borders, pagtuto ko sa kanyang drop down list or arrow. Pag click mo yan, meron ditong lalabas all borders. Automatic mag-add siya dito. So depende sa iyo. I-highlight mo lang. For example, dito highlight ka lang ng dalawa, kailangan mo ng dalawang row table. So click mo lang, i-highlight mo lang using your mouse. Left click para sa mouse button nyo, tapos hold at drag nyo papunta dito, and then punta kayo dito sa font, all borders, and click all borders. Okay? Kasi pag hindi nyo hinanap itong all borders, minsan nandito siya sa no borders. So pag no borders mo siya, mawawala yung borders. Okay? So highlight mo lang siya, and then all borders. Ayan. So yun na, meron na siyang bagong borders. Okay? So for example, delete natin to. Delete natin. Pag gusto mong i-delete pala, is-highlight mo lang siya, balik ka ulit dito sa font, all borders, tapos meron no borders. Yan. So, mawawala yung border niya lahat. So, wala nang yung table mo. So, for example, gawa ulit tayo. Highlight mo ulit. Kailangan natin ng 3 lang. Then, font, all borders, and then, now, meron na tayong tinatawag na table. Okay? Mag-add tayo na isa. Dalawa pala. I-click mo lang kasi meron ka na. Hindi, i-click mo lang. Or punta ka ulit all borders para ma-double check. Double check mo lagi kung all borders yon, kasi baka mamaya nasa no borders ka, matatanggal yung border or yung table mo. Okay? Then, pwede mo ring i-click dito or i-click dito, tapos right click mo, pwedeng insert. Ayan. So, pwede ka mag-insert. For example, dito, yan ang siguro ang gusto malaman ni ma'am. Kung gusto mo mag-insert, for example, dito meron tayo ditong nakasulat na name, then naman is ID number, for example, yan, ganun, age, and then location, parang ganun, or address yan, So, for example, meron tayong James dito, John, yan, John, sorry. Kung gusto mo mag-add or insert dito, click mo lang siya, tapos punta ka ng insert. Ayan, so, pupunta sa ilalim. Yan. Click mo lang to dito sa gilid, Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-click mo lang to, sabay right-click and insert. Okay? Huwag mo kalimutan. Yan, insert. Diyan ka. Again, for example, mag-add ka ulit dito sa number 6. Right-click, click mo muna yung number 6, sabay right-click sa mouse. Yung mouse pointer mo, right, and then insert. At meron na naman siya dito. Mag-add siya. Tapos dito rin, gano'n. Right-click mo rin. Click mo muna yung isang column. Right-click, sabay insert. Ayan.
So, nag-insert ka. Pag gusto mo dito naman, pagkatapos ng name, ay mag-add ka sa gitna niyan, insert. Ayan. So, meron ka ng bagong table. Or Excel or column. Kung column, ang pag-uusapan natin, ganon. Magpalit ng column. Mag-insert ng column at mag-insert ng rows. So, kasama na rin dito how to insert column and how to insert rows. Okay? Or how to insert table or another table. Ganon. Yun yung mga pinakamabilis. Insert mo lang, click mo lang yung F, tapos right click at insert. Ganon lang. So, kung gusto mo i-delete ulit, delete ka lang. Right click ulit, tapos delete. Right click. I-click mo muna yung E and then right click and delete. Ganon nandito. Click mo muna, right click and delete. Right click and delete. Okay? So, ganon. Ngayon, gusto mo na siyang isend sa email address, okay? So, para ito kay Sir Wildo, okay? Wildo Palamara, okay, sir? Kung gusto mo mag-send ng email address, right-click mo lang muna to, i-click mo muna yung file, tapos, siyempre, i-save mo muna. Save as, okay? Sorry. Tapos, i-save mo na siya sa, for example, hanap tayo, browse. Depende sa'yo kung saan mo gustong i-save. Ako, desktop. Or dito muna sa documents. Okay? Yan. Try natin. New folder. Excel file. Excel file. Ayan. Yan. Tapos, open mo yan. Itong book 1, ito na yung file mo. So, pwedeng hindi mo na siya palitan or pwede mo na palitan ng pangalan. For example, file 1. File 1. Okay? And then, save. So, pag na-save mo na siya, punta ka siyempre dito sa Gmail. So, hanapin mo yung Gmail mo or email mo, then open. I-open mo siya, syempre. Tapos, antayin mo ng ilang segundo. Ayan, sabay. Punta ka. Okay, punta ka dito sa compose. And then, makikita mo to. For example, padala tayo. Ayan. And then, ito naman, file, Excel file. Tapos, dito naman, i-click mo yung, for example, file. Yung message mo. Please, tawag dito, si attach file. Parang gano'n, no? Attach file. Tapos dito, meron tayong attach file. I-attach mo dito yung Excel mo. Hanapin mo. Punta kang may documents. Hanapin mo naman yung Excel file. Ayan. Ito. Tandaan nyo po. Meron tayong Excel file. Diba? Sundan nyo lang mabuti yung aking mouse pointer. At yan, makikita nyo. I-click mo lang yon. Tapos ito naman. For example, dito ka na. Double click mo lang. Ayan. Tapos double click mo ulit. At papupunta na siya dito. Tapos, isend mo na po. Yan. Ibig sabihin, nakasend ka na po ng file. Yun na lang po siya kadali. Okay? So, sana ay nasundan nyo na mabuti, pero dahan-dahan nyo lang at masusundan nyo rin. Lahat ng mga ginagawa ko, sundan nyo para maintindihan nyo kung paano mag-send ng Excel sa email at kung paano mag-add ng table or mag-insert ng column at rows dito sa Excel. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel, and this is Rakitero para sa Pinoy Tutorial TV. Magandang araw. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Huwag niyo rin po please kalimutang i-share ating mga video para naman makatulong tayo sa ating mga friendship na gusto matuto ng mga kaunting mga bagay na ating mga nalalaman. Sabi niya is, share your blessing. Okay? Spread love. Bye. Maraming salamat.